Nakapon ito. Buksan po natin ang salita ng Panginoon sa Psalm chapter 133. Mga awit. Salamat po sa mga kanta na yan na inihandog sa Panginoon. Tunay nga po na minsan ang sagot ng Diyos sa mga panalangin, hindi yes, hindi rin no. Ang sagot niya, kadalasan ay wait. Maghintay. No? At minsan, yung ating pong mga panalangin ay hindi sinasagot. Unanswered prayer, minsan, kasing halaga ito ng mga answered prayer din. Minsan, yung mga hindi tinugon na panalangin, mas mahalaga ba ito? Sa mga hindi tinutugon. Bakit? Sabi ni, nung awit kanina, para ito sa kabutihan mo. No? Kaya hindi pala ibinibigay. Kaya salamat po sa mga paalala po iyan. Patuloy po natin ipanalangin ang safe travel kila Pastor. At maging po yung kanyang nalalapit na kaarawan po sa Miyerkules. Ngayon po, pag-usapan po natin about unity, pagkakaisa po. No? Sabi ko, bakit kaya ito ang binigay ng pastor? Ang Calvary naman po ay united. Tayo po ay nagkakaisa. No? So minsan, ang mensahe, hindi para tayo ay i-correct, kung hindi para tayo ay mag-ingat. No? Mag-ingat na baka tayo po ay madaya ng kaaway at yung ating pong unity ay masira. Basahin po natin 3 talata lamang po ito. Sabay-sabay po tayo. Psalm 133, verse 1. Ready, read. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Shall we pray? Aming Ama Diyos, salamat po sa buong maghapon, sa iyong gawain, Panginoon, na ikaw po ang nagtatag. Salamat, Panginoon, sa gawain mo po sa Angeles, sa Lumban, maging po sa Santa Cruz. Salamat po sa maghapon, sa mga bisita, sa mga salita, kay Pastor Laines. Salamat po, Panginoon, sa mga narinig namin na pagpapala. At nawa, Panginoon, ngayon ay ihanda mo po muli kami sa huling mensahe. Sa iyo kami umaasa, Panginoon, sa simpleng mensahe ito, maging pagpapala, maging lulan ito, Panginoon, ng lalo pang matibay na pagkakaisa po sa inyo pong church. Sa iyo po ako umaasa, pagintapatin po ako, Panginoon, pang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O? Balikan po natin yung verse 1. Verse 1. Ang sabi po, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. No? Minsan lamang po natin mababasa ito sa Biblia na yung salitang good at yung salitang pleasant ay magkasama. No? Bakit po? Sabi ang good, mabuting sa Tagalog. Yung pleasant naman, kaaya-aya o masarap, kahalina. No? Hindi lahat ng good ay pleasant. No? Maging sa pagkain po, no? Karaniwan yung mga pagkain good, makakabuti sa iyong katawan, hindi pleasant. Sabi ko nga po, ako may mahilig sa gulay, pero may isang gulay po akong hindi kinakain, yung pong alugbati. Yung alugbati, kahit 10 beses mo hugasan yan, lagyan mo pa ng joy, lasang lupa pa rin yan. Pero nakakabuti raw po yun sa katawan. Pero hindi siya pleasant. At marami namang pagkain, pleasant. Tulad po ng sisig. Ano po? Lechong kawali. Kanina yung din na example niya sa lupa. Lechong kawali, crispy pata. Masarap, pleasant. Pero hindi good pag sumabra. No?
Pero dito po sa talatang ito, may isang bagay na parehong good at pleasant. Ano po yun? Unity. No, bihira yan. Parehong good, parehong pleasant. It is unity, pagkakaisa. Napakabuting bagay nito sa harap ng Panginoon. Pero, mga kapatid, hindi porket nagkakaisa ay tama na agad. Unity will only be good and pleasant if we are united to the right things. Marami pong sekta o kulto sa panahon natin ngayon na kinahahangaan po ng marami dahil sila po ay nagkakaisa. Umahama, maging tayo, bisa umahama. Talagang united sila. Nagkakaisa sila. Pag-anniversary nila, nagkukos sila ng traffic. At ginawa na nga itong holiday. Bakit? Nagkakaisa sila eh. Pero for the wrong things. Kaya, saan ba dapat tayo magkaisa? A church is a great church who understand, number one, dapat dito po tayo magkaisa. Sige po. Number one, the Great Commission. Kasi nagkakaisa nga, pero sa mali naman. Ano po? Tulad ng ibang church na nalulong na po sila doon pa, yung church nila ay parang naging social club na lang. Fellowship, kakain, wala masama sa gano'n. Coffee fellowship, banding, magmumol sila. Nawala na po yung talagang focus nila. Yung dapat talagang united sila. Number one, doon po sa Great Commission, which is the soul winning. Ang sabi ng Matthew 28:19-20, humayo kayo sa bawat bansa, turuan sila ng kaligtasan. Bautismuhan sila sa ngalan ng Anak, ng Ama at ng Banal na Espiritu. At turuan sila ng lahat ng mga bagay. So, yun yung number one. Magkaisa tayo sa Great Commission. Hindi dahil ito yung utos ng pastor. Kung hindi, si pastor na, tutunan niya mula sa salita ng Diyos, ito yung number one. Kung bakit may church, hindi ito civic society, hindi ito gumagawa ng kawang gawa, hindi ito tulad ng Mason, hindi ito Eagles, hindi ito Rotary Club. Ito po ay church at yan po ang trabaho ng church. To win souls. Ikalawa, dapat tayo ay united to love the Lord. Mahal natin ba ang Panginoon? Lumalago tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. At panghuli, we should be united dun sa pag-ibig sa kapatiran. Sa bawat isa. Kaya, iisipin mo, magandang united, it is good and pleasant. Pero saan ba united? Ang aming church. At ako po ay masaya. Alam ko, ito po ang ating focus. Ito po ang ating focus. The Great Commission at ang pag-ibig sa Diyos at sa bawat isa. Therefore, we will have great unity. So, mga kapatid, hindi porket united, tama na agad. A great church is a unified church. United. Titignan natin tatlong bagay. Number one, the beauty of unity. Ang kagandahan ng pagkakaisa. Ang sabi po ng verse 1, kung ating pong babalikan, sabi po dyan, behold! Pag sinabi po yung salitang behold, ibig sabihin, masdan mo. Tumigil ka, pakinggan mo, at iyong pagmasdan ang kagandahan. Sabi dyan, behold. The word behold means to look or observe. Pagmasdan, tignan. Meaning there is something beautiful, which is unity. Napakaganda po niyan sa harap ng Panginoon. Ngayon ang tanong, bakit po napakaganda nito? Number one, it is beautiful because it is the desire of our Lord and Savior. Tingnan niyo po, prayer request ito ng Panginoon eh. John 17 verse 21. Ang Panginoong Jesus, ito ang panalangin niya. That, sabi ko dyan, that they, sige po, sabay-sabay ko tayo. John chapter 17 verse 21. Yan, nandiyan na po kayo. Ready? Read. That they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee,
that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Paano daw maniniwala yung mundo na yung Kristo natin ay totoo kapag tayo ay naging one? Pag nakita sa atin ng mundo na tayo iisa, nagkakaisa. Kaya ito, nasa red letter, ano po, ibig sabihin, ang Panginoong Yesus, ito yung prayer request niya. That they all may be one. May pagkakaisa. One of the great advertisements we have for the Lord Jesus is our unity in Christ. Our unity in Christ. Ano po? Kahit gaano po maganda yung ating pong church building, kahit gaano po kadami yung ating church vehicle, kung yung bisita pagdating po dito, nakita niya, parang wala silang pagkakaisa. It is a bad advertisement. Ikalawang bagay, unity is beautiful because it is the delight of the saint. Just imagine, minsan, tayo bilang ligtas, pag tayo ay lugmok sa problema, discouragement, ang tanging pag-asa mo na lang in church pupunta ka dito, di ba? At matatagpuan mo, makikita mo, nagkakaisa sila. Sana dito na lang ako lagi sa church, ayaw ko munang umuwi, magulo ang buhay ko doon. Pero ako ang dagat na ng isang Kristiyano, sa church, meron parang may disunity, nakakalungkot. Para bang gusto mo nang umuwi agad. Kaya, maging tayo na ligtas, it is our delight na makita natin na yung sarili po nating church ay may pagkakaisa. Maging ikaw, matutuwa ka. Imposible po na malungkot ka na yung, nakakalungkot naman, nagkakaisa kami. Hindi. Masaya po yun. Pero ito po ang paalala po sa atin, mga kapatid. Ito po, beware, the devil does not like for God's people to be together in unity. Ayaw po ng kaaway. Siya po yung tinatawag sa Proverbs 6, verse 19 na sower of discord. Ginagamit niyo po minsan ang Kristiyano para tayo may magtanim ng paghahati-hati sa bawat isa, pagkakagalit-galit. Sabi ko, po, doon po sa Lumban, Kiaboy, na nabili na po nila yung lupa. Pwede na raw itong bakuran. Alam niyo po, hindi po natuwa ang kaaway sa pangyayari. Kasi nagkaroon po sila ng unity Nagkasundo po sila doon. At ano po naging resulta? Ang tindi na nangyari. Isang maliit na church sa Lumban, nakabili po sila ng malaking lote. Through the grace of God, through unity. Pero beware, gagawa ang kaaway para po ito'y hadlangan. Ayaw niya yan. Kaya mag-iingat po tayo. Kaya yun po yung unang bagay, unity, ito po yung beautiful. Maganda ito sa paningin ng Diyos at sa ating paningin. Ikalawang bagay, tatlo po, mabilis lang po. Ikalawang bagay, the basis of unity. Anong basihan? Sabi ng isang Kristiyano, gusto ko pupunta ako sa church, uupo, pagkatapos, uuwi. Bakit kailangan ko pa makipag-usap sa mga kapatiran? Bakit kailangan ko pa makipag-fellowship? Bakit kailangan ko pa makipagkamay? Gusto ko, uupo lang ako dyan, makikinig, kakanta, uuwi. Pero hindi po ganun. Meron pong basihan kung bakit kailangan natin makipagkaisa sa bawat isa. Number one, ang ating basihan. Number one, we are brethren. Tayo po ay kapatiran. Tayo po magkakapatid sa Panginoon. Yun po ang unang basihan ng ating pong pagkakaisa. Maging po ang choir. Alam niyo po sa choir, kahit kung magkakapareho ng parts yan, kahit parehong soprano yan, wala namang eksaktong ang boses . Kaya nga may soprano po. Walang parehong ng nota na dalawang magkaibang boses. Pero ano pong nangyayari? Kapag po nasa tama yung mga parts, diba sabi nga po sa choir, hindi kailangan malakas ang boses mo, kailangan pantay-pantay yung lakas. Bakit? Magpuproduce yun ng harmony. Ang harmony, pag tama, yung mga parts, kahit magkakaiba sila.
Kaya dapat po natin maunawaan, ganun din po sa church. Magkakaiba po tayo. Magkakaiba po tayo. Walang eksaktong ikaw. Ang lagi sinasabi ng pastor, hindi yung gusto mo, gusto rin ng iba. Hindi yung ayaw mo, ayaw ng iba. Paano kaya yun? Yung ayaw na ayaw mo, gusto ng iba. No? So, yun po ang reality. Yun po ang reality na kinaharap po ng mga Kristiyano. No? The Church of Christ is very complex. Very complex. Napaka-masalimuot po. Magkakaiba po tayo. Masalimuot po talaga. Just imagine, magkakaibang tao tayo. Magkakaibang background natin, pero pinagsama-sama po tayo. Magkakaiba po tayo. Even the literal body, yung ating pong katawan, has many parts. Meron po tayong skin, may buhok, may bones, may organ, mayroong blood, may mga chemicals, hormones, very complicated. But it is all controlled by just one, the brain. At ang sabi ng Colossians 1:18, our head is the Lord Jesus Christ. Kaya naging posible, kahit po tayo masalimuot, kahit magkakaiba tayo, kaya natin magkaroon ng unity dahil iisa po ang ating Diyos. Kaya nga po, its complexity also shows its beauty, pointing us to the grace of God, how He can miraculously unite diverse people. Tingnan po natin sa Ephesians chapter 4. Minsan nga, dadalawa lang yung anak mo, hindi mo pa mapagkasundo. Dadalawa na yung anak mo. No? Ephesians chapter 4. Kaya, alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, kaya po tayo nagkakaroon ng pagkakaisa. Hindi po dahil magaling kang makisama, ang maganda ang personality mo, hindi. No? Kasi hindi mo kayang i-please ang lahat ng tao. Kahit ikaw pa ang pinakamabait na tao, hindi mo mapiplease ang lahat. No? So bakit po tayo nagkakaroon talaga ng pagkakaisa? Ang sabi po ng verse 4, sabay-sabay po tayo, Ephesians 4 verse 4, there is one body, one spirit, even as you are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism. Pinagkaisa tayo, nino, ng Diyos. Siya ang may dahilan na kahit magkakaiba po tayo ng ugali, kaya natin magkaroon ng unity. Kaya huwag kang susuko. We see the reality na kahit tayo ligtas na, magkakaiba pa rin talaga tayo. Marami po, ito po yung iba't ibang klase ng tao sa church. Number 1, merong mga member na they are born and raised. Dito sila naligtas, dito na rin sila lumago. Sino po yung ganyan? Taas pong kamay. Dito ka naligtas, dito ka na rin lumago. Dito ka na saved, dito ka na baptized, dito ka na rin lumago. Meron? Wala ba? Wala ligtas. Karaniwan po, majority yun eh. Majority ng mga churches talaga, born and raised, 80 to 90%, dito talaga sila naligtas, dito sila na-save. Pero, meron pa isang klase ng membro, yung mga transferee. O sino naman yung hindi kayo dito na-save, hindi kayo dito na-baptize, pero dito na kayo naging member. Nag-transfer kayo dito na rin kayo lumago, naging blessing ng Calvary Sin. Meron ba? Meron. Ayun. Meron din po. Meron din naman mga, sabi ito, meron naman mga backsliding. Sino po? Backsliding. Meron naman on fire. Iba't iba talaga. Sino po on fire? Si Stephen na naman. Alam niya kaya kaya? No? Merong mayaman, merong mahirap. Merong educated, merong uneducated. Merong mature, merong immature. No? Masaling mo talaga. Magkakaiba po talaga. But all of these members still belongs to just one body. One body. Kaya salamat sa Panginoon. Siya ang dahilan. Tayo naging magkakapatid sa Panginoon. Tayo po ay dapat magkaroon ng one mindset lang. Magkaisa po tayo. Ikalawang bagay, ano po ang basihan? Bukod tayo sa tayong mga magkakapatiran. Ikalawa, our common birth is made possible only by salvation. Kaya nating magkaisa, magkaroon ng unity, kasi tayo lahat
ay may salvation. Salvation means we have the assurance na someday, kapag tayo namatay, may langit tayong pupuntahan. We accepted what the Bible teaches, that you can be saved by faith alone and by Christ alone. Hindi na po lahat ng Christian churches ay naniniwala sa doktrina niya. Marami na po ang naglihis ng doktrina ng yan. Sabi nila, nananampalataya din kami. Maganda talaga ang pananampalataya, pero hindi sapat. Sabi nila, faith, kailangan plus, baptism. Kailangan mabaptismo ang kami. Okay ang pananampalataya. No? Ang sabi naman ng iba, okay ang pananampalataya, okay ang faith. Pero it's not alone. Dapat meron ding lordship. So faith plus lordship. No? So, tinuturo sa atin ng pastor yung lordship, walang kinalaman sa kaligtasan yun. Yun ay discipleship. No? Yung ikaw ay papasakop sa Panginoon, maglilingkod ka sa Panginoon, walang kinalaman po yun sa kaligtasan. Ano po? Kaya faith alone, hindi kailangan ng lordship. No? Sabi pa ng iba, okay ang faith, nananampalataya din kami kay Kristo na tagapagligtas, pero kailangan ng religion. Bakit? Sabi nila yung iglesia daw nila, yun daw yung pinto. Pero malinaw sa Bible, the door is the Lord Jesus. Hindi ang iglesia. Ang sabi naman ng iba, hindi sapat ang faith, kailangan din ng repentance from all sin. Kailangan ay talikuran mo ang lahat ng iyong kasalanan, plus pananampalataya. Sino po makakagawa po nun? No? Hindi mo kayang kung kaya mong talikuran ang lahat ng kasalanan mo, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Sabi naman ng iba, kailangan mo ng pananampalataya at kailangan mo daw ng perseverance. Ang sabi ng isa, sige, kiniklaim mo ligtas ka, pero hindi pa tayo sure kung ligtas ka talaga. Bibilang ka pa ng maraming taon, o-observe ka namin. Pag nanatili ka, pag nag-persevere ka, ligtas ka na. So, ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa binanggit ng Bible na backslidden heart. Ibig sabihin, pag nag-backslide, yung Kristiyano, unsaved na agad. So, hindi po gano'n. We believe in one salvation, one method through faith and through Christ alone. Wala nang idadagdag, wala nang pong ibabago. Panghuli at ikatlo po, no? The blessing of unity. The blessing of unity. Balik po tayo sa Psalms 133. Verse 3. The blessings of unity. Ang sabi po ng verse 3, ang hamon ng Hermon at ang hamon na bumababa sa bundok ng Zion. For there the Lord, ang Diyos, ang nag-utos ng mga pagpapala, maging ng buhay na walang hanggan. Yung hamon, ang sabi po ng lesson, number 1, yung hamon, the dew in the Bible is a symbol number 1 of revival. Revival? Kaya pag ikaw nangihina, punta ka sa church. Pag nakita mo yung church, nagkakaisa sila. Gagaan pa ka ng damo, makakalimutan mo yung problema mo, marirevive ka. Kaya nga po, pag pumunta ka sa gubat, nag-flashlight ka ng mga halaman sa gabi, makita mo parang lanta-lanta na, mga dry na sila. Pero pagdating po ng madaling araw, nandiyan na lalabas din ng hamog. At ano nangyayari? Parang namumukad-kad ulit sila. Nare-revive sila. Nare-revive po sila. Ganun din po yung nagiging bunga nito sa ating pananampalataya. Kapag mayroong unity, nagkakaroon po nagbubunga ito ng revival. Ikalawang blessing. Ay, blessing na. The word blessing. Number 2, ang hamon o ang dew also symbolizes blessing, pagpapala. Ang sabi ng Genesis 27 verse 28, Isaac blessed Jacob by asking that the dew of heaven be given to him. Humiling siya.
at binigay ang pagpapala. At ikatlong bagay, the dew also symbolizes God's provision. Pag sinabi provision, kasaganan, ha? Kasaganan na yan. Ito po ang sabi ng Numbers 11:9, and when the dew fell upon the camp in the night, the manna fell upon it. No? Nag-provide ang Panginoon. Ito po yung nagiging bunga ng pagkakaisa. Na minsan alam niyo po, talaga, may ibang-iba po tayong opinion eh. Maaaring mas magaling ka, mas tama ka, no? Pero minsan kung pipiliin mo sa mo, mas gustuin ko na united ang aming church. No? Na isasantabi mo muna yung sarili mong opinion. No? Maaaring pasaganahin ka ng Panginoon. No? Kung ganun lagi ang yung motibo, no, sa iyong sarili. Kaya makikita natin, there's revival, there's blessing, and there's provision in unity. In closing po, pasensya na po, napakabilis na. In closing po, no, as an illustration, ihilingin ko po sana si Brother Eric ulit, saka si Brother Aaron. No? Simple illustration lang po about unity. No? Wow. Tutulungan nila po, na makita po natin sa simpleng paraan, gaano ba kaganda talaga po yung unity na nagagawa nito sa atin. No? By the way, ito po si Aaron, siya po ay bagong full-time worker po siya. No? Amen po? Pag-pray po natin siya. No? Ngayon po, meron akong ipapagawa sa kanila, napakahalagang bagay. Ito pong upuan na ito, magaan lang po siya, magaan lang po siya. Pero ang kailangan nilang gawin ay buhatin ito at itabi ito. Kasi nakahanap siya, Brother Philip, nakahanap dito eh. Pasagwa yung upuan na namin ito. Kaya kailangan silang dalawa, mabuhat nila ito at matabi nila ito. Maalis nila dito. No? Sige po, ito'y malakas ng tao, gagamitin niya yung buong lakas niya at gagamitin niya naman yung buong lakas niya. No? Magaan lang ito, simpleng bagay. Kahit ako, kaya kong buhatin. Simple lang yung pinapagawa. Di ba po? Madali lang. No? Pero, si Aaron, may pride siya. Pride ito talaga. Pride po siya. No? Patigas ang kanyang ulo. Sabi niya, okay, mas matalino ako, mas magaling ako, mataas ang aking pinag-aralan. Sabi niya, may masteral ako, may doctorate ako. No? Matagal na ako sa church dito, nauna pa ako dito, sabi niya. Nauna ako dito. No? Siguro, nakapag-text na ako dito, mga 2 million na nagtatext ko dito. Sabi niya, may pride siya. No? Kaya ang naisip niya, bubuhat niya ito, dadalhin niya ito doon. Ito rin, may naisip. Sabi niya, ba, nauna ka nga sa akin, pero ako naman, masipag. No? Sabi niya, may doctorate ako sa theology. No? Sabi niya, marami akong naging bunga. So, may pride din ito, may pride din siya. Sige, buhatin ito, ha? Considering pero ang gusto niya naman, ang naisip niya naman, dahil matalino siya, dadalhin niya ito doon. No? Sige po, magaling bagay lang ito, magaan lang siya. Sige po, buong lakas. Pero considering, pareho lang kayo ang lakas. Walang palakas. Sige. No? Sige, maganda. May na-accomplish po ba sila? Wala po nangyari. Pero madali lang po. Magaan lang siya. Pero bakit? Bakit wala silang narating? Wala silang na-accomplish? Wala silang? Ulit po. Ayan, ganun ulit. Sige, matigas talaga ulo, may pride po talaga sila. Talagang pinaninindigan nila. Mas tama ang decision nito. Sabi niya, mas tama ang aking naiisip. Mas tama yung paraan ko. Sige po, mga 5 oras. Sige, baba. Ano po nangyari? Nasayang yung pagod. Alam niyo po, segundo lang, madali lang gawin yun, mabilis lang. Pero inabot po sila ng 5 oras. Pagod na sila, gutom na sila. Dahil pareho silang mag-pride, hinahawakan nila yun, wala po silang na-accomplish sa gawain ng Panginoon. Ngayon,
rin nila, sinubukan. Sige. Ganun pa rin. Talagang gusto nila eh. Pero ito palang si Eric ay madaling ma-open. Kaya dumating yung panahon, binitawan niya na-open siya. Ano sabihin mo? Na-open ka? di ko na. Scripted yan. Siya naman, anong nagawa? Dali. Yan. Dito sa akin. Ayun po, may na-accomplish po siya. Tama po, nagawa niya yung gusto niya, naipilit niya yung gusto niya. Pero ano nangyari? May natisod. Matisod ka. Na-open siya, iiyak siya. Malungkot siya. Nagtagumpay siya, tama po. Nagawa niya yung gusto niya. Pero wala silang unity. Anong nangyari? Natisod yun. Sisimba ka pa? Di daw. Sisimba. Natisod siya. Pero doon po ba nagtapos? Hindi po. Dumating yung panahon, ipinamon siya ulit ng Panginoon, na-revive po siya, at napatawad niya. Napatawad mo? Opo. Ayun. Bumalik siya sa church, bumalik siya. Ayun, Nagkita silang muli. Masaya ka ba? Nakita ka muli? Opo. Masaya ka na-revive siya. Opo. Ba't di mo siya binisita doon? Diba? Plastic ka rin. Diba? Kung totoo, na-burden ka sa kanya dahil nag-backslide siya, dapat binisita mo siya doon. Yun ang tama. Sige. Di nangyari, nag-mature. Ito rin, nag-mature din siya. Ngayon, bubuhatin na nila. Dahil nag-mature din ito, sabi niya, sige, doon na natin din. Nagkaisa na sila. Yung napakadali pong gawin, nagawa nila. Napakadali lang po nun eh. Pero bakit po nagiging magkat? Minsan gawain. Hindi po Diyos ang may kasalanan. Ano po may kasalanan? Okay na exposure natin. Siya po ay full-time, nagba-Bible school. Kailangan po niya ng prayer. Prayer. Kaya, mga kapatid, simpleng illustration, pero totoo po, di ba? Na yung simple at madaling gawain ng Panginoon, sino ang nagpapahirap? Minsan, yung Kristiyano. Madali pang soul winning, bakit? Hindi naman tayo nagliligtas eh. Binibigay lang natin yung mensahe. Nagliligtas ang Panginoon. Minsan, hihirap yun dahil may mga opposition. Pupunta doon, yung isa doon gusto pupunta. Kaya, alam niyo po, kaya Arnie, even kahit po ang ating church ay magkaroon ng millionaires, ng billionaires, magkaroon ng most talented members, if they are going against each other, if they are going opposite directions, there will be no blessings. Kahit magagaling tayo, kahit mayayaman tayo, kung wala tayong pagkakaisa, wala pong ma-accomplish tayo. No, that is unity. Kaya sabi ng Panginoon, it is good and it is blessed. Tayo po tayo nga.